Chief, as we committed, I'm here with our Chair, Rapo, and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been approved, but has been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as the Speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell them in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. So the design here in the BICA is to be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th. Akinato. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. We assure them more for next year. So, thank you. Same station. Yes, Net 25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin. Hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Nagsalita ang ating kasama, Senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating bansa? Ang pinag-uusapan po kasi ay hinahanap natin ang transparency, ang accountability at justisya sa ating bansa. Nagkakaroon po ng pagpapahayag. Ano po ang nakikita ng ating economic cluster sa bahaging ito at pangyayaring ito, Mr. President? Kasi po mula nung mawala na yung ginto sa gold standard natin, Bretton Woods yata yung sinasabi nila eh. Napunta na lahat sa US dollar po kasi. Kung talaga po kasing nakakabahala po kasi kung totoo po na ang ginto po natin ay isa sa ating pinaglalagakan po ng katatagan po ng ating financial situation. Maski po sa ating pamilya, ugaling Pilipino na pag meron ka pong ginto, napaka makaingat eh. Hindi po natin basta-basta dinidispose yung ginto. Parang seguridad po ito eh, Mr. President. Tama po ba? Tama ho, Mr. President. Tingnan po natin, kahapon po, Mr. President, ang ating piso ay 59.17 to the US dollar. Ang year-to-date na depreciation po is 1 peso and 3 centavos or 2.24%. Ito po yung medyo nakakabahala po na hindi naman po ako ekonomista, Mr. President, pero kahit papano pinipilit po nating maintindihan ng kahit konti lang. Para sa ganun po ay maintindihan din natin kung paano ipaliliwanag sa ating mga constituents
yung galaw po ng ating financial system, Mr. President. Paano po ngayon i-assess ng Department of Finance po yung recovery trajectory halimbawa natin sa harap ng tayo po ay sumadsad sa third quarter ng halos 4% lang po ang growth ng ating gross domestic product. Well, Mr. President, talagang aminado ho tayo na dahil po dito sa issue ng flood control, bumagal po yung paggastos ng ating pamahalaan, lalo-lalo na sa construction. Kanina na pag-usapan ho natin ni Senator Ping yung laki ng contribution ng government spending, almost 25% of our economy ay nasa government spending. So, ang strategy po ngayon ng economic managers at administration is number one, regain the trust of our people. So, balitaan ko kay Secretary Recto, Executive Secretary, na today magpa-file na po ng kaso ang Ombudsman sa Sandigan. So, isa yan sa mga paraan para maibalik po natin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pangalawa po, mayroon na pong catch-up plan ang executive na habulin po yung paggastos itong nalalabing mga buwan. Mayroon pong 156 billion pa na hindi nagagastos ng DPWH. So ito po ay sisiguraduhin nila na ma-implement this coming fourth quarter. Itong natitira, no? November and December. So they recognize na kailangan po humabol ang DPWH pagdating po sa spending activities. Mr. President, ang ibig nyo sabihin, pag-aranaw tayo po ay makapag-file ng mga charges kung sino man po yung mga may kasalanan dito. Dagli-dagli po bang magkakaroon kagad ng tiwala yung mga namumuhunan, yung mga investors, at mga ilang araw po mula doon ay babalik na po lahat yung mga investments? Ganun po bang... Hindi naman ho. Hindi naman, Senator Marcoleta. Ano ito? Confidence building. It will take time. Pero importante po yung action na ginagawa po ng ating pamahalaan. At tayo lahat, actually, bilang public servants. No? So, importante po yung action na ginagawa ho natin. Dahil kung wala ho tayong gagawin, wala talagang confidence building, wala hong kumpiyansang babalik. So, dapat ho maraming, mga ganito ay ginagawa po at dahan-dahan po para eventually bumalik po ang tiwala ng taong bayan. Tama po kayo. Yung public investment po talagang napakalaki ng bahagi na kanyang i-contribute sa ating ekonomiya. Yung lamang pong public construction na maaaring apektado ngayon sapagkat nananatiling madidelay po yung mga projects natin, pati mga investors tungkol dito sa bahaging ito ay mananatiling nag-aatubili at nag-aantay. Inaakala ko po na ito ay medyo katagalan ng konti para maibalik. Ang tinatanong po natin, ano po yung gagawin natin para yung pagkukulang na ito ay madali po nating matakpan o kaya mabigyan ng solusyon, maremedyohan para hindi naman po masyadong magiging mahirap ang epektong idudulot po ng pangyayari na ginawa nitong maanumalyang flood control projects. Ang low-hanging fruit talaga ay yung government spending. No, so yun po ang kailangan mapabilis natin in the last 1.5 months. No, so yun po yung catch-up plan na ginawa na po ng executive. At sana po dun sa mga areas na talagang madaling makita po yung benepisyo. Hindi po ilalagay sa mga lugar na mananatiling stagnant po ang galaw ng ating ekonomiya, Mr. President. Tama po. Alam rin po ni Secretary Dizon na mahalaga po yung kanyang papel, hindi lang po sa pag-iimbestiga, kung hindi sa pagpapatayo po ng mga infrastruktura. Dahil malaking pondo ng ating infrastructure ay nasa DPWH. Kasama din, pero as we speak, meron din pong, ang DOTR ay isa rin pong ahensyang malaki ang infrastructure spending. So tuloy-tuloy naman ang kanyang paggagawa doon. Wala naman tayong problema sa DOTR. So itong dalawang ahensya, ang dalawa sa pinakamalaki pong infrastructure agencies po natin. No? Mr. President, ang galaw po ng ating piso ngayon po ay halos 59 pesos to US dollar pa rin. Gusto nating malaman, ano po yung specific economic fundamentals po ang humina para na-pressure po ng ganito ang ating piso? Nasabi po sa akin ni Senator Recto, Secretary Recto, ES, na
ang pinaka dahilan kung bakit po nasa 59 po at humina ang ating currency ay dahil rin sa kumpiyansa. Dahil nga dito sa mga nangyayari po sa ating bansa at dito sa flood control issue, sa issue ng corruption, marami rin po mga namumuhunan sa atin, nag-wait and see. Imbes na pumasok ko kaagad, nag-wait and see ho sila kung ano nangyayari. Yung mga nandito naman na nag-expand nung kanilang operations, ganun rin, nag-wait and see rin. So, kung lahat ay nag-hold, the demand for peso is less, lumiliit po yung demand, of course, our currency will depreciate. So, that's the primary reason. Of course, may mga external reasons rin, but yan po yung primary reason according to the DOF. Mr. President, habang tayo po ay nababahala nga po sa paghina ng ating piso sapagkat humina po yung kumpiyansa ng maraming nagmamasid sa atin, siguro kasama na po dyan yung global financial institutions, mga namumuhunan sa iba't ibang bansa, ang paghina pa rin po ng pagdating ng ating foreign direct investments, isa pong nakakabahalang pangyayari. Kahapon po ay nagsalita ang ating kasama, Senator Amy Marcos, sa isang malaking rally sa Luneta. At alam na po nating lahat kung ano ang kanyang ibinunyag. Ano po ang magiging epekto nito sa pinag-uusapan nating kumpiyansa at katatagan ng ating bansa? Ang pinag-uusapan po kasi ay hinahanap natin ang transparency, ang accountability at justisya sa ating bansa. Nagkakaroon po ng pagpapahayag. Ano po ang nakikita ng ating economic cluster sa bahaging ito at pangyayaring ito, Mr. President? I think ang issue ho dito ay yung accountability at yung mga taong hustisya, no? Justice, accountability at yung mga taong dapat managot. Kaya ho, importante yung actions ng administration kung paano nila pananagutin itong mga taong sangkot sa issue ng flood control at corruption. Kaya talagang tinitignan din. Ako, pag nanonood po ako ng mga international news, ang focus talaga dito sa corruption issue. At kahapon, nakita ko sa yung DW, yung German news agency, nakita ko sa Reuters, nakita ko po sa South China Morning Post, marami ho ay focus on corruption. So kung nababasa po ito ng mga dayuhan or international investors, ay yun talaga ang magiging issue. At tinitingnan rin nila kung paano ang gobyerno ho nating re-responde. So magandang hakbang po na meron na pong mga kasong ifa-file at kung tuloy-tuloy ho yan, mas maganda ho dahil diyan ho makikita po ng mamumuhunan sa atin na seryoso ho ang ating pamalaan sa pagpapakulong at pinaka-importante po yung panagutin yung mga nagkasala. Mr. President, ang direktang binabanggit ko po ay yung pahayag na ginawa ni Senator Amy Marcos. Narinig po ba ninyo, Mr. President? Narinig ko.